Mga kababayan, even before that fateful press conference on November 23, 2024, bago yung press conference na yan, may nakontrata ng mamamatay tao yung Vice Presidente. Oh, may nakontrata daw. O ngayon, how can you prove na meron nga talaga nakontrata si Inday? Dahil lang sa utterances niya na yon? O, doon sa utterances niya, wala nga siyang binanggit doon na quote-unquote kontrata. Wala rin siyang sinabi doon na yung nakausap niya, isang tao lang. Pwedeng 10 yan, 100, 1,000,000, pwedeng 32 million yan yung bumoto sa kanya, pwedeng ganun. Oh, the only way na mapapatunayan mo na may kinontrata talaga siya na assassin kapag may napatawag na kayo dyan. Ako po, si Boss Dada, ako po yung kinontrata ni Inday Sara na papatay sa 3 tao na yan. Papaano ko po mapapatunayan? Ito po, nag-uusap po kami dyan. Ayan po yung palitan ng messages namin. Bukod sa messages, meron pa kaming mga sulat. Penpal pa kami. Bukod doon, may mga kung ano-ano pa kaming pagpaplano. Habang pinaplano namin, may picture kami, may CCTV footage na pinaplano ko kung paano ko sila patayin. Kailangan mo mapatunayan yun. Pero kung sinasabi mo lang dyan, pero wala kang maipipresenta na may kinontrata talaga siya dyan, wala mangyayari dyan. Sabi nga nila, di ba? The burden of proof is with the accuser. Nag-a-accuse ka, sinabi mo may kinontrata siya, nasaan yung ebidensya mo na may kinontrata siya? Wala sa sinabi ni Inday Sara na may kinontrata siya. Ang sinabi niya, pag namatay ako, may kinausap na ako. No joke, no joke. Patayin mo silang 3. Magandang araw, Banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D! At your service. At panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. At magre-react tayo sa nangyaring katarantaduhang impeachment proceeding dyan sa Senado. Aksaya lang ng pera. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga tanga sa Pilipinas. Lahat ng mga bumubula ang bibig, mga may panis na laway, mga uhugin na tumutulong sipon, na mga tatanga-tangang prosekusyon, mga gunggong inutil, mga utak dilis, mga abnormal, kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buhay, indot, palaman, sinto, abnoy, baliw, sabog, batakbag, adik, puser, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, mambubudol, mandurugas, mga maligno, malademonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Ayan na nga mga bossing. Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta naman po ang inyong mga araw, mga bossing? Kayo ba ay natuwa sa naganap na impeachment proceeding dyan sa Senado? Mukhang mga tanga, parang mga abnormal, anak ng tinapay na yan. Marami ang nakapansin sa makapal na foundation day yata ngayon makapal na foundation ng prosecution na si, anong pangalan nun? Si Attorney Chin Chansu. Diyos ko po, inuna pang mag-makeup, parang si Trillanes lang. Inuna pang magsuklay, mag-makeup, magpapogi, binabagalan yung mga salita, tapos inuulit-ulit lang yung mga sagot ng kanyang testigo, tapos walang ginawa kundi mag-object. Diyos ko po, galit na galit kayo mag-object yung mga nasa depensa, pero pinakyaw ni Attorney Uhugin yung objection kahit wala pang tanong, nag-o-object na anak ng tinapay. Mas masahol pa yan sa asawa mo na kahit wala ka pang ginagawa, pinagbibintangan ka na. Kakagising mo pa lang sa umaga, masama ka na sa paningin niya. Hindi ka pa man nagsasalita, nagpapaliwanag ka pa lang, nag-o-object ng gago. Hindi ka pa nga nagtatanong. Unggoy. Diyos ko po, nagkalat ng malala etong kanilang bagong testigo na isang abogado
na, Diyos ko po, walang kaalam-alam. Pag tinanong mo, yung prosekusyon ang nagtatanong sa kanya kung anong masasabi niya, walang sariling opinion, kailangan niya pang tumingin sa kanyang kodigo. Tapos nung kinross-examine na, Diyos ko Lord, nung wala ng kodigo, lahat ng tanong, wala siyang alam. Hindi niya masagot kahit na siya ang pinuno nung grupo na gumawa noong rekomendasyon sa Department of Justice para kasuhan si VP Sara. Hindi daw niya alam, wala daw siyang alam. Anak ng tinapay yan, putang ina niyan. Pati ba naman yung posisyon ni VP Sara, yung posisyon ni VP Sara ng Department of Education Secretary, puta nagkamali pa sila. Diyos ko, nakakadire. Maniniwala ka ba naman sa ganyang mga presentasyon kung napakasimpleng detalye hindi pa nila maitama? Mantakin mo, whole of the nation approach. Whole of the nation approach. Nanggaling na yan sa NBI, nag-imbestiga daw sila sa Damokal, ang dami nilang utak dyan, ang dami nilang tao dyan, ang dami natin binabayaran ng mga ahente dyan. Diyos ko Lord, nagka-typo error pa daw. Tangina pa, paano naman naging typographical error? Yung Justice at saka yung Department of Education. Education at saka Justice. Paano naging typo error? Yung magkaiba yung salita na yun eh. Kung yung Justice, halimbawa, Department of Education, halimbawa, Department of Educations, may S, ayan. Grammatically wrong, pero typographical error. Kaya naging Department of Education. Kaya Department of Educatons. Walang I. Ayan. Department of Educaton. Ganon. Yun mga typographical error. Department of Education. Department of Education. Yan. Yan, naniniwala ko typographical error yan. Mali lang yung spelling. Pero putangina, magkaiba pati ibig sabihin eh. Magkaiba pati ibig sabihin, tapos typographical error yan. Paano naman nangyari yan? Lalaki ng mga sweldo ninyo. Galing sa buwis ng taong bayan. Sabi ninyo, mga eksperto kayo. Eksperto kayo mag-imbestiga, tapos mali-mali ang mga definisyon ninyo ng mga salita, pati spelling ninyo mali-mali, pati mga date mali-mali. Tangina niyan, kapag kayo mga entries na ganyan, importante yan, mali-mali. Lahat na nang sasabihin nyo dyan, mali na yan. Anak kayo ng mga mokong kayo talaga, mga hindot pa, mga sinto-sinto kayo talaga. Hindi ba? Pag tinanong siya, anong masasabi mo dito? Anong masasabi mo dito? Sasagot siya, ay wala akong personal na impormasyon tungkol dyan. Tanungin nyo si ganito, tanungin nyo si ganyan. Tapos pag tinanong mo siya, bakit nakalagay dito ganitong date pero ganitong date naman yung tama? Sasabihin niya, ay typographical error yan. Sabi mo wala kang alam tungkol sa mga laman ng mga buwaka ng inang testimonya na yan. Mga report na yan. Tapos alam mo na typographical error. Alam mo na typo error pero wala kang alam tungkol sa tungkol sa pag tinatanong ka tungkol sa dokumento na yon, yung report na yon, tinatanong ka, wala kang alam. Tapos pagdating sa pagko-correct ng mga typographical error at mga information na nandoon, sasabihin mo, typo error, ulol. Ang ina niyan. May mga kumakalat sa social media. Sa Damokal daw ang kaso nito. Yung una din na ahente na pinadala nila diyan. Abay, sa Damokal din pala ang kaso noon. Kasama pa sa kaso noon yung perjury, ibig sabihin pagsasinungaling. Pagsisinungaling sa korte, perjury yun, under oath nagsinungaling ka. Pareha silang may kaso na perjury. Totoo ba yan? Kung totoo yan, abay, ba't pa natin kinakausap yan? Wala naman palang kredibilidad yan. Wala naman palang wala naman palang isang salita yan, pabago-bago naman pala at sinungaling naman pala yan, under oath. Bakit pa natin pinakikinggan? Wala na ba kayo makuwang iba? Lahat ba talaga ng mga itinatalaga ng pamahalan na ito ay mga incompetent at mga mambubudol? Nagtatanong lang ha, huwag kayo nagagalit. Tanong lang po yan. Napakadami, grabe talagang pinakinggan natin. Hindi ko na masyadong pinakinggan eh. Yung pagpipresenta ni Boy Sipon, ni Attorney Uhog, ni Attorney Chinchansu. Ang daming pangalan eh. Attorney Chinchansu, Attorney Sipon, Attorney Wrong Grammar, Attorney Pilingero. Sikat daw siya. Ano siya? Araw? Sumisikat siya.
hindi ko na masyadong pinanood yung kanyang presentasyon kasi kabobohan eh. Kabobohan, unang-una sa lahat, Inday Sara did not deny na sinabi niya yon. O ngayon, nasa pagkakaintindi nyo na yon kung papaano nyo iti-take up yung kanyang sinabi. O pero ang dinideny ni Inday Sara sa kanyang diyan sa na yan, diyan sa articles of impeachment na yan na grave threats, betrayal of public trust, kung ano-ano pa. O ang dinideny ni Inday Sara is yung pinipilit nila na may kinontrata si Inday Sara na assassin. Wala kahit isa doon sa video na ipiniplay nila na sinabi ni Inday Sara na kontrata at saka assassin. Wala. Wala. Ang sinabi doon ni Inday Sara, may kinausap ako. May kinausap na ako na kapag pinatay ako, wag siyang hihinto hanggat hindi mamatay din yung mga yan. Kasi ang magpapapatay sa akin, yang mga tao lang na yan. O yun ang sinabi niya. Wala doon sa 2 oras mahigit na video na sinabi, kontrata, assassin, wala. Sila ang naglagay nun. Sila ang naglagay nun sa mga report nila na wala naman yun. Hindi pwedeng you put words into my mouth. O, di ba? Hindi pwedeng you're putting words in my mouth. Sabi nga nila, hindi pwede yun. Mali yun. Kailangan ko yung eksaktong sinabi, yun yung pagbabasihan. Pag dinagdagan mo na, dinaya mo na yan. Parang lang yan eh. Yung unang sinasabi lang nila na yung 2-hour video, 2 minuto lang yung ipinakita nila. Hindi daw edited yun. Gago. Paano magiging hindi edited? Pinutol nyo na. Pag pinutol nyo na, edited na yun. Okay nang ina niyan. O, isa pang katarantaduhan. Sabi nila, original daw yung video na yan. Original. Paano naging original yun? Umamin yung unang testigo nila na in-screen record niya lang using OBS. O kung in-screen record mo using OBS, di ibig sabihin, hindi original yan. Recorded yan. Anak ng tinapay naman. O kahit naman sinong grade 1, grade 2, grade 3, hindi naman siguro bobo para hindi maintindihan yan. Tsaka sinayang nyo pera ng taong bayan, ilang araw na, pang-4 na yung araw na yan, tas puro kabalbalan lang pinagsasasabi nyo dyan. O so paano na yan? Wala kayong napatunayan. Wala kayong napatunayan na lahat ng mga pinagsasasabi nyo dyan, lahat ng mga akusasyon nyo, wala kayong matibay na ebidensya. Bakit? Supot eh. Yung 2 testigo ninyo, pinili nyo yan. Ilang taon nyo ng kaso yan eh. Tapos pagsalang nyo dyan, palpak pa. Paano pa pag nilagay nyo pa dyan si Matibag? Ba't pa kasi pupunta pa si Matibag dyan? Pasikat din si Matibag, hindi naman siya kasali sa kaso na yan eh. Oo, panahon pa ni panahon pa ni Santiago eh. Pagkatapos nga ni Santiago, may Magno bago naging si bago naging si Matibag eh. O, pagtapos si Santiago, Magno, tapos Matibag. Anong gagawin ni Matibag dyan? Anong maitatanong kay Matibag na masasabi ni Matibag na may kinalaman siya o meron siyang alam dyan? Wala pa naman siya sa NBI nung ginanap niya ang mga investigasyon na yan. Pasikat din eh. Wala na to. Tapos na laban dito. Sabi ko nga sa inyo kanina, paglabas ni Luistro, tinatanong siya nung mga reporter, ma'am, 10 out of 10 ba kayo ulit? Nanalo kayo dito? 10 out of 10? Anong sabi ni tangina niyan. Anong sabi ni Madam? Wala. Pucha, si Madam nataranta. Hindi makapagsalita, umapprove lang. Kasi kaya hindi na nagsalita, 6 na oras ba naman eh. Yung hearing kanina, puta, panis na laway niya, mabantot na yan. Diyos ko po, anong amoy kaya niyang mga laway niya at mga singit ng mga 6 na oras nandiyan dyan. Tapos eto naman si Miguel Zubiri. Hoy, Mig Zubiri, ang kapal ng pagmumukha mo. 6 na oras kang nakaupo dyan, libre kayo ng aircon, libre kayo ng tubig, libre kayo ng pagkain, may buffet kayo dyan. Putangin na yan, napagod ka pa? Napagod ka pa? Kami nga, maghapon kami nanonood, tuwan-tuwa kami habang binabalahura noong abogado ng binluan ba yun? Abogado ng depensa. Ang galing mo, bata. Magaling kang bata ka. Ang tindi mo. Nagmukhang tanga yung abogadong taga-NBI na madami daw kaso. Diyos ko po. Ay grabe mga bossing. Mantakin mo si Mig Zubiri ha. Bayaran ng taong bayan, pasweldo ng taong bayan, naka-aircon, may mga empleyado, libre pagkain, libre gasolina. Aba, napagod siya. Sabi niya napagod na kami.
Oo, baka pwede ituloy na natin bukas yan. Pucha, yan yung taong bayan, nanonood, tuwan-tuwa. Hindi nga napapagod yung taong bayan. Wala kaming libreng kain eh. Wala kaming libreng tubig, wala kaming libreng internet eh. Lahat kami gumastos ng mga data namin para mapanood yung hearing na yan. Ako maghapon habang nagdadrive ako kasi meron ako importante lakad kanina eh. Nagpunta kami dyan, may mga namit ako dyan sa may, Tagaytay. Nagpunta kasi ako ng Tagaytay kanina. May mga namit ako ng mga banateros dyan. Sabi, Boss Dada, pinapanood ka namin. Bantakin mo, Tagaytay papunta, pabalik. Nanonood ako, gumastos ako ng data. Walang pera ng taong bayan dyan para lang mapakinggan ko kung kamusta naman ba itong kaso na ito. Bantakin mo si Zubiri, umayaw. Ang ina niyan, bayad kayo ng taong bayan. Forthwith kayo eh. Gusto nyo forthwith, gusto nyo bloodbath, tapos kapag ka nandiyan na, susuko kayo, wala sukuan. Oo, tangina, tapusin nyo agad isang araw lang lahat lang mga mga hearing dyan, hindi mga tamad kayo. Oo, tiya, tinalo nyo pa si si Wing Gatchalian nga eh. Hindi man makaalis dun sa inuupuan niya, parang umiihi, may pampers yata si Wing Gatchalian, hindi na tumayo eh. O doon na yata umiihi sa salawal niya para lang wag siyang mawalan ng airtime. Kahit wala naman siyang ginagawa doon, nasa tabi lang siya ni Chis Escudero, pero ang galing ni Chis Escudero Palakpakan natin si Chis Escudero, ang galing. Ang galing ng preside niya dito sa impeachment na ito. Mabuti na lang din talaga. Oo, si Escudero kasi kung ito si Wing Gatchalian, putang ina, sigurado ako baka hanggang ngayon siguro yung unang testigo pa rin ng nandiyan. Baka hanggang ngayon, wala pa rin kwenta, wala nang kakwenta-kwenta. Baka naging perya na yan. Bakit mo nagkakarakros na yung mga tao dyan? Wala mang alam kasi yung ulol na yun. Oy, balita ko si Wing Gatchalian gusto rin tumakbo presidente. Kapal na mukha mo Ang kapal ng mukha mo, tatakbo ka presidente, wala kang alam eh. Hindi mo nga kayang mag-preside ng impeachment eh. Magpapatakbo pa ng bayang Pilipinas, ulul. Kaya naman pala mataas naman pala ang pangarap, pero narinig ko lang yun. Oy, Wing Gatchalian, wala ka pa napapatunayan, hindi pa nga nawawala yung baha dyan sa Malabon eh. Ay, sa Valenzuela pala sila, Malabon pala si Toby Chanco. Hindi nga nawawalan ng baha dyan sa Valenzuela. Yung kalsada nyo dyan, hindi na natapos, laging ginagawa. Putang ina niyan. Pag dumaan ka dyan, simula pa nung maliit ako, sanggol pa lang ako, ginagawa na yung kalsada dyan. Puta, pag dumadaan ako dyan, hanggang ngayon, ginagawa pa rin, hindi na natapos-tapos. Walang hiya kayo. Hindi nyo mapaayos yung Valenzuela eh. Gusto mo maging presidente, buwisit ka. Ikaw nga dapat nagpipreside ng impeachment na ito. Wala kang alam. Gusto pang patakbo ng Pilipinas. Kupal yarn. Hyper ka na naman, Boss Dada. Walang hiya ka talaga eto na. Pag-usapan na natin ng malupit itong mga nangyari ngayong araw. Pero bago yan, si Joel Chua umaarte. May bago na naman silang palabas. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo mga bossing, wala na to. Wala nang pag-asa tong Wala nang pag-asa itong tawag na ito. Wala nang pag-asa itong nangyayaring nangyayaring hearing niya. Wala nang pag-asa yan. Bakit? Hindi naman nila kaya kasing makaabot talaga ng Hindi nila kayang makaabot talaga ng 16 votes. Kasi wala na 16 talaga to convict 16 to convict. Sabi ko naman sa inyo, yung 13 na meron sila, hindi lahat yan boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. Ang boboto lang dyan yung mga dilawang tae. Yun lang. Pero iba dyan sigurado ako, lalo na yung mga re-electionist. Kung hindi man re-electionist sa senators, tatakbo sa mga ibang posisyon sa gobyerno kung tapos na yung kanilang termino. Lahat yan mga bossing. Lahat yan hindi na yan boboto. Kasi nga dito, ang usapan dito, hindi naman usapan dito kung guilty o not guilty si Inday Sara political ito. Politika to. Kung ano yung pulso ng tao, doon ibabase netong mga senador yung kanilang verdict. Malabo na to. Gusto lang naman nila magtuloy-tuloy ito. Mantakin mo ilang buwan to. Tatagal daw ito ng 90 plus days. 90 plus days, that is what? That's 3 months. So 3 months mga bossing na hindi mapag-uusapan yung flood control. 3 months na yung incompetence ni Bongbong Marcos hindi masyadong mapapansin, pero wag ka. Hindi namin kayo tatantanan, ulul. Kahit may ganito, putangin na ninyo, araw-araw, sa tuwing uulan at babaha, puki ipamumukaan namin sa mga mukha nyo makakapal. Tangina ninyo kung gaano karami ninanakaw nyo sa bayang Pilipinas, mga hindot kayo. Mga ulul. So ito, mamaya babalikan natin lahat ng yan. Ito si Joel Chua. Pumupropaganda na naman ng inutil. Pumupropaganda. May mga sinasabi na naman siya dito. Pakinggan natin kung ano yung bago natin balikan yung hearing. Pasok. Na itong binanggit nung gabi na nangyari yung insidente na subject ng grave threat ngayon,
At that time, syempre, hindi mo maalis na medyo matatakot naman talaga tayo. Tangina si Jose Rizal. Si Jose Rizal nang iwi. Tangina to, nakaganon pa ginaya pa yung buhok ni Jose Rizal na malalibro. Tangina nito. Feeling niya siya si Jose Rizal, Yun ang peg niya, So dito ang sinasabi niya, natatakot daw siya. Saan ka na naman natatakot? Putang ina niyan. Saan ka na naman natakot? Natakot daw siya kay Inday Sara. Bakit may nagtanong sa kanya rito? Boss, natatakot ka ba kay Inday Sara? Sabi niya, boss, sino ba naman hindi matatakot? Talagang dapat matakot ka kay Inday Sara? Ang dami mong ginawang kabulastugan, di umano. Ang dami mong ginawang mga proyekto dyan, di umano, na walang silbi dyan sa distrito mo. Putang ina, talaga matatakot ka kay Inday Sara. Kasi pag nanalo si Inday Sara at binuksan lahat yan, putya lalabas na lahat ng mga pinagagawa mo para mga bahay ng kalapati dyan sa distrito mo. Yung mga barangay hall na puta, 2 dangkal lang yung kapal, akala. 2 putang ina niyan. Ang ninipis, tapos pataas. 4 na palapag, animal yan. Ano yan? Shurak? Ano, aparador? Parang gumawa lang siya ng barangay hall na aparador. Tapos tinakpan niya pa yung mga eskwelahan. Yung ventilation ng eskwelahan, tinakpan niya pa. Wala daw permit yun, sabi ni Isko Moreno nun Doon nga siya binanat-banatan ni Isko Moreno, kaya bumait ito. Dinilaan yung tumbong ni Isko Moreno. Hindi na sila magkaaway ngayon matatakot ka talaga kung puro katarantaduan ang ginawa mo. Pero dito sa sinasabi niya, hindi daw siya doon natatakot. Natatakot daw siya saan? Dahil unang-una, ito namang hindi namang ordinaryong tao itong nagbitaw ng ganyang pananalita. Bagkus pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pero sinasabi niya na natakot daw siya. Naging chubby si Jose Rizal Natatakot daw siya. Kasi daw nung nagsalita daw si Inday Sara na nagbanta daw siya sa presidente, sa Speaker of the House. Natakot daw siya, nagdagdag daw siya ng security. Wow, palakpakan naman natin. Hindi halatang natakot ka, sir. Kasi kung totoong natakot ka sa pagbabanta ni Inday Sara, sana huminto yung bibig mo kakadaldal. Hindi tuloy-tuloy ka Tuloy-tuloy ka So ibig sabihin, hindi ka natakot. Hindi ka naman talaga tinatakot ni Inday Sara Ang kinakatakot mo lang naman kasi, yung maupo si Inday Sara at lahat ng mga katarantaduhan mo sa distrito mo ay mailantad dahil tinrabaho nyo si Inday Sara Simula 2022 hanggang ngayon, tinrabaho nyo si Inday Sara. Nagpakasangkapan kayo kay Martin Romualdez para ululin si Inday Sara. Dati naman kayong mga Duterte supporter dyan sa Maynila, mga Duterte supporter kayo Di ba sinabihan ka ni Isko Moreno? Sabi sa'yo ni Isko Moreno, bakit nyo naman ginanon yung tao? Bakit nyo naman ginanon si Inday Sara? Hindi ba ikaw din kapag katapos ng hearing, sabi ni Inday Sara, lumalapit ka kay Inday Sara tapos sasabihin mo na, ma'am, walang personalan trabaho lang. Noong kinausap ka daw ni Isko Moreno, anong sabi mo kay Isko Moreno? Bakit nyo tinrabaho si Inday Sara? Ang sabi ninyo, kailangan nyo ng pondo para manalo kayo sa eleksyon, tama? Di ba tinanong kayo ni Isko? Isko, wag mo i-deny yan, sige, sabihin na lang natin di umano, hindi kumpirmado ito, sabihin na lang natin na gano'n. Pero di ba tinanong kayo? Ang sabi mo wala kailangan nyo kailangan mo ng pera, kailangan ninyo yung programa, yung mga proyekto, tama, dahil hawak kayo sa lig noong noong Speaker of the House, di ba? Pero narinig ko lang yan, hindi yan totoo siguro, baka hindi totoo yan. Alam nyo naman ako, fake news peddler ako, baka hindi totoo, pero pwede naman niyang i-deny. Pag dininay niya, di sasabihin ko, sorry, hindi daw pala totoo, sabi ni ni Chua, magpa-public apology ako. Ngayon pa lang, nagsosorry po ako, nagpa-public apology ako dahil hindi totoo yung sinabi ko kanina. Hindi pa dinideny ni Chua, binawi ko na, baka magalit na naman, magsampa na naman kayo ng mga libel na yan. Tangin na ninyo, hilig-hilig nyo magsampa ng libel. Kung kayo, makapanira kayo kay Inday Sara, sagad. Tapos kapag ka kayo ang nabibisto, nagagalit kayo so ito matindi yung sinasabi niya rito, natakot daw siya. Matakot ka kay Inday Sara? Kayo ba lagay niyo sa comment section, naniniwala kayo natatakot ito kay Inday? Kasi kung natatakot ito kay Inday, hindi na to magsasalita. Kung matatakot ito kay Inday, sana hindi na siya bumoto pro sa impeachment. Kung natatakot to kay Inday, sana hindi na siya sumama sa prosecution. So, hindi totoong natatakot ka, sir. Kasi kung talagang natatakot ka, talagang nanahimik ka sana. Nanahimik ka sana. Hindi Ang tapang-tapang mo pa rin magsalita against kay VP Sara Panay ang statement mo, press conference nyo, panay ang salita mo sa media. Yan ba ang ng takot? Ang ina ninyo, lulokohin nyo pa taong bayan. Yung mga ganyang kakapalang mukha, wala kayong takot. Wala nga kayong takot magnakaw sa taong bayan. Di umano, hindi ako nagsabi niya
Gine-generalize ko lang yung mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi ko alam kung magnanakaw to. Baka kayo na bahalang humusga kung magnanakaw to, ha. Pero imagine kung magnanakaw ka. Kung magnanakaw ka, kapal-kapal nga ng mukha mo, di nga kayo natatakot magnakaw, eh. Kung magnanakaw ka. Pero ako naniniwala ko, hindi magnanakaw to. Matino to, eh. Oo, kung magnanakaw ka, hindi nga kayo natatakot magnakaw, eh. Tapos matatakot ka kay Inday Sara. Sino ba kalaban ni Inday Sara? Kalaban ni Inday Sara, komunista. Kalaban ni Inday Sara, mga terorista. Kalaban ni Inday Sara, mga kurakot. Kalaban ni Inday Sara, mga kriminal. Kalaban ni Inday Sara, mga adik. O, sino ka dyan sa 5? Yun lang ang takot kay Inday Sara. O, yung 5 lang yun. O, kung sino pa man. O, dagdag nyo na. O, sabihin na natin, sa 10 mga kalaban ng pamahalaan, kalaban ng kabutihan, kalaban ng kabaitan, sa 10 na yan, pang ilan ka doon? Nasaan ka doon? Saang ano ka doon? Saang grupo, genre? O, kabilong doon, ha? O, diretso. So, makikita natin dito sa mga salaysay at mga video na pinakita yung kanyang pagiging violent nature na very unbecoming para sa pangalawang Pangulo. O, violent nature, very unbecoming. O, ano pala yung becoming? Ang becoming ba yung uutal-utal katulad ni Bongbong? Ang becoming ba yung pirma ng budget na puros pagnanakaw? Yung ba gusto ninyo? Ang unbecoming ba sa inyo is yung nagmumura, galit? Normal lang yun. Normal man lang yun. Kasi, yun? Human nature yun, eh. Di ba? Sabi nyo nga, violent nature. O bakit ka ba mapupunta dun sa violent nature? Halimbawa, ikaw, isang tao ka, gumising ka umaga. Kapag ang nature mo violent ang nature mo, puta, pagising mo ng umaga, may hawak ka agad na armas. Namamaril ka na sana agad. Ang merong mga violent nature, alam nyo, yung mga terorista, yung mga Al-Qaeda, ganyan. Yung mga ISIS, mga Abu Sayyaf, yan, violent ang nature niyan. Yung pagising mo pa lang sa umaga, pucha, hawak na niyan, granada. Pero si Inday Sara, hindi. Si Inday Sara, nanay. Si Inday Sara, maganda naman ng Davao. Violent ba ang Davao? May violence ba sa Davao? Meron, pero napakaliit kumpara naman sa distrito mo sa Maynila. Puros mga tarantado tao dyan. Hindi ba? Inaamin nyo naman yan, eh. Gates of Hell nga ang dyan, tawag dyan. Inayos nga lang ni Iskuyang. Kung di inayos ni Iskuyang, puta, pati mukha mo, eh. Hindi ba? Yung violent nature na sinasabi ninyo, na hinaharp ninyo noon pa, malabo naman paniwalaan ng tao yan. Meron bang violent ang nature na ganun kaganda? Maghanap ka ng isang violenteng tao na ganyang kaganda. Ang violenteng muka, yung kay Luis Tro, yan. Mukhang violente yan, parang umaga pa lang. Mukhang binugbog na ng 5 asawa, eh. Yung mukha ni Dilima. Yung mukha ni Dilima, yan. Mukhang yan ang violent ang nature. Bakit? Parang 5 saging ang sinusubo. At the same time, eh. Yan, si Chel Jokno, yan ang mga violent ang feeling ko. Pwede kong sabihin na yan ang violent ang nature niya kasi yung ngipin pa lang niya, eh. Sabog-sabog, eh. Di ba? Ang violent ang nature, yang mga Makabayan Black. Yan sila Tinyo, yan sila Renico, di ba? Yung mga yan, sila, kung sino-sino pa yung mga makakaliwa dyan, yan ang mga violent ang nature. Bakit? Hindi ba? Konektado sila, konektado sila sa CPP-NPA. Di ba yung CPP-NPA, yan yung armadong grupo ng mga yung CPP-NPA, hindi ba yung CPP-NDF, yung NPA, yun yung kanilang armadong grupo, hindi ba konektado daw sila doon? Yun yung violent ang nature. Hindi naman violent ang nature ni Inday Sara, ganda-gandang tao niyan, eh. Diyos ko naman, maka-violent ang nature naman kayo. Pati yung ibig sabihin ng violent, nagsalita lang ng ganun dahil galit siya, violent na yung nature. Nanapak lang ng lagi nyo sinasabi, nananapak yan ng sheriff. Ano naman, gusto ng tao yung ginawa niya, eh. Bakit niya ba sinapak yung sheriff niyo? Kayo kabobo-bobo nyo talaga, bakit? Lagi niyong sinasabi nanapak ng sheriff. Tanga, alam ng mga tao kung ano nangyari doon. Doon nga sila sumikat, eh. Doon nga nakilala si Inday Sara. Di naman kilala si Inday Sara. Ang kilala si Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman kilala si Inday Sara, eh. Mayor si Inday Sara ng Davao, pero hindi naman siya kilala ng tao. Nabilib ang taong bayan noong ginulpi niya yung sheriff na yon dahil is pasista din, eh. Dahil hindi rin marunong makinig, nakiusap na yung mayor na, wait lang, bigyan mo ako ng time, asukasuhin ko lang to, kausapin natin mga tao dyan para walang gulo. Pinagtanggol ni Inday Sara yung mga madidemolish na mga taga Davao City, eh. Hindi nga nagreklamo yung mga taga Davao City, nagrereklamo kayo mga buwaka ng ina ninyo, eh. Di ba kayo mga bobo? Doon sumikat si Inday Sara, doon siya nakilala po, tapang nito.
Nung nakita nung tao ng Google siya ng taga-gobyerno para lang ipagtanggol itong mga naaapi ng mga Pilipino, putya sumikat si Inday Sara, sumikat siya doon kahit si Pangulong Duterte. Paano ba sumikat si Pangulong Duterte? Kaya nga nanalo si Pangulong Duterte bilang presidente kasi alam nila matapang, tarantado, takot ang mga kriminal sa kanya. So dapat la kung takot sa iyo yung mga kriminal, dapat talaga nananakot ka. Meron ba naman takot sa iyo mga kriminal, hindi ka nananakot? Ano si Bongbong, hindi tinatakot yung mga kriminal. O kita mo, puro kriminal mga nasa Pilipinas. O, nakita mo, tinakot ni Bongbong Marcos yung mga adik. O, kita mo, daming adik ngayon. O, alam mo yan, dyan sa inyo sa Maynila, dagsana naman. Kaliwat kanan na naman yung mga krimen na ginagawa ng mga taga Maynila, di ba? O, alam nyo kung bakit? O, kasi nga, hindi sila tinatakot na itong administrasyon na ito. Nung panahon ni Pangulong Duterte, tuwan-tuwa mga tao, tinatakot nila yung mga kriminal. Eh. O, tinatakot nila yung mga kriminal. Kaya ka siguro natatakot, Joel Chua. Kaya ka siguro natatakot dahil tinatakot ng mga Duterte yung mga kriminal. Kriminal yarn. Ng ating bansa. Sir, so safe to say you felt threatened during that time noong 2024 bilang kayo yung head ng Committee on Good Government and Public Accountability tapos yung galit niya ay directed towards the committee. Siyempre, bakit naman po, sino naman po ba ang hindi matatakot sa Di ka naman natakot talaga. Kung natakot ka, sabi ko nga sana wala ka na dyan. O, sinasabi ninyo, yung Davao City, hawak ng mga Duterte yan, magulo dyan, may vigilante sila dyan. O, hindi ba kahapon ba yun o kanina? Nagsiselfie si Tino, Congressman Tino. Si Congressman Tino nagsiselfie, nasa Davao siya. Nagselfie pa sa may Jollibee, sabi niya yung Jollibee daw na yun, kilala nyo na kung sino may-ari. O, hindi naman, bakla naman, hindi naman masabi kung sino may-ari. Kasi hindi niya kayang patunayan eh. O, si Tino, nasa Davao, di ba? Nagsiselfie-selfie. Buhay man si Tino. Wala naman nangyaring masama kay Tino. O hindi ba inaaway niya si Pulong, inaaway niya si Baste, inaaway niya si Inday o tumungtong siya sa Davao City. May nangyari bang masama sa kanya? O ibig sabihin, hindi ganun ang mga Duterte. Kung kaaway ka ng mga Duterte sa politika, politika lang yan. Hindi mo sila kayang saktan sa politika. Pero kung magpasok ka ng droga sa Davao, mang-rape ka sa Davao, pumatay ka sa Davao, may paglalagyan ka talaga. Tinyo, sana nung nagpunta ka dyan sa Davao, nanggahasa ka. O nung nagpunta ka sana, representative team nyo dyan, sana nanggulpi ka ng taga Davao para sana nalaman mo kung totoo bang may vigilante group dyan. Pero malaya kang nakapunta dyan, nakapag-selfie-selfie, wala kang pasa, wala kang ni isang harassment, walang nangyari sa'yo. Nakauwi ka ng matiwasay sa pamilya mo. O paano naging violente ang nature ng mga Duterte? Meron bang ganyan na violente ang nature? O subukan mo si Ridon. Si Ridon pumunta si Ridon doon sa Sultan Kudarat. Di ba hinahamon siya na suntukan ng isang konsyal doon? Subukan mo Ridon, pumunta ka doon. Putang ina kaya yung pisngi mo, magkakaroon ng dimples yan. Oo, magkakaroon ka ng dimples doon. Maniwala ka, yung mga kaangas-angasa mo, punta ka Sultan Kudarat, kina mo lilitsuning ka doon. Hindi sila kumakain ng baboy doon pero buhaya kumakain sila doon. O, tinan mo anong mangyayari sa'yo. O, di ba? Kasi ang Davao City, maayos man na lugar yan, peaceful man na lugar yan. Hindi naman kayo pinipigilan magpunta dyan. Pinapupunta nga kayo dyan para mag-imbestiga kayo eh. Paano mong sasabihin na natatakot kayo kay Inday Sara? Si Tino nga pag-alagala doon eh. Si Trillanes nga pumupunta ng Davao City, umaattend ng hearing dyan sa Davao City dahil may mga demanda siya dyan eh. Walang nangyayari sa kanyang masama. Tapos sasabihin ninyo, violent ang nature ng mga Duterte. Gago. Mga ulol. Ang ina ninyo, hindi nyo kami kaya. Oo, maaaring kaya nyo magpropaganda na ganyan, pero kayang-kaya namin kayo i-counter. Mga pananalita ng ating Vice Presidente, alam naman natin yung kapasidad nila. Kaya Kapasidad nila. O, parang sinasabi niya na yung mga Duterte violente, mga Duterte mamamatay tao. Namatay ba si Tino? Alam mo ba si Raul Manuel? Si Raul Manuel nagsiselfie, nagpipicture pa yan sa Kingdom of Jesus Christ. Oh, pinipicturean pa niya yung Kingdom of Jesus Christ. Si Raul Manuel, may nangyari masama sa kanya dyan? Binastos ba si Raul Manuel dyan? Nagpupunta si Bongbong Marcos dyan. Inaangkin niya yung mga proyekto dyan. May nangyari masama kay Bongbong Marcos dyan? Wala. Di ba? Wala, kahit nga bumili ng bahay dyan, yung mga kalaban ng mga Duterte sa politika eh. Baka dyan naman nirahan niya sa ganda ng Davao eh. Tanginan nyo. Huwag kang gumaganyan, Joel Chua. Hindi bagay sa'yo. Putsang ina, kapal ng mukha mo. Hindi bagay sa'yo. Inaarte mo na ganyan. Ano ka? John Lloyd ka? Artista yan. Ang ina, takot na takot daw siya. Hindi halata. Hindi halata. Siguro nung panahon ni Pangulong Duterte, takot na takot ka. Kasi alam nyo, na pag gumawa kayo ng pagnanakaw nung panahon ni Pangulong Duterte, matutusta kayo.
O ngayon, 'di ba? O takot lang kayo kay Inday Sara na makabalik siya sa posisyon o maging presidente siya dahil alam nyo na putang ina niyan. Lahat ng mga kinulimbat nyo, kulang yan. Pag nagpunta kayo sa ibang bansa, nagtago kayo. Kulang lahat yan. Lalong-lalo na kapag namatay kayo at pumunta kayo ng impyerno, hindi nyo madadala yan. O malamang sa malamang mamatay kayong lahat sa takot at sa sama ng loob pag si Inday Sara na presidente, mantaki mo ilang taon nyo sinisiraan, hindi nyo nasiraan. Talagang sasama ang loob ninyo. Tapos putyang inang yan. Kaya baka ma-stress kayo, atakihin kayo sa puso, mga mabangungot kayo. O baka yan ang kinakatakot nyo. Pero yung sinabi ni Inday Sara na if something happens to me, I talk to someone to hunt these people. If something happens to me, which is conditional. Natakot ka na dun? Ang ina niyan. Para kang di taga Maynila, tiga Tondo ka. Takot ba mga tiga Tondo? Hindi ako naniniwala. Maraming matatapang na tao dyan. Kaya nga, at that time, sa totoo lang, wala naman akong security. But because of that, naglagay ako ng security. Yes, kaya ka naglagay ng security, alam mo na may ginagawa kayong palpak, inano mo pa si Inday. Ginawa mo pa example si Inday. Kaya ka nagkaroon ng security, Chua, kasi alam mo na may ginagawa kang masama. Alam mo na meron kang inaagrabyado at alam mo hindi ka na gusto ng mga tao dyan sa distrito mo. Kaya kumuha ka ng security. Hindi ka kumuha ng dagdag na security. Noon pa marami ka ng security, nek-nek mo. Ulul. Marami ka ng security noon pa. Maangas ka na noon pa. Baka maraming galit sa inyo kaya marami kang bodyguard. Ganun lang yun. Magdadagdag ka ng security kapag alam mo marami kang inaagrabyado. Sabi mo pa Inday Sara, ano makapasidad ni Inday Sara? Babae yun. May napatunayan ka naman pinapatay ni Inday Sara? Wala pa naman. Siguro maniniwala ako kung si Pangulong Duterte matatakot ka sa kanya kasi maraming rumors na may mga pinatay na si Pangulong Duterte at aminado siya ron. Sinasabi niya talaga yung marami na akong napatay. Kung sino yung mga napatay ko, secret. Si Inday Sara. Sinabi naman ni Inday Sara yan. Marami na akong napatay. Putsang inang yan. Marami na akong pinatay na mga kriminal sa Davao nung mayor ako. Sinabi niya ba yun? Hindi. Pangulong Duterte may sinabing ganun. Pero si Inday wala. Tapos matatakot ka sa babae lang. Matatakot ka. Bakla ka pala eh. Wala ka pala eh. Dapat pala hindi nyo na binoboto to. Putang inan to. Takot sa babae. Kalalaking tao eh. Daldal ka ng daldal tapos takot ka pala sa babae. So umamin din siya na takot talaga siya kay Inday Sara. Dahil hindi naman talaga ordinaryo itong nagbitaw ng salita laban sa atin. So, laban sa inyo. Wala namang sinabi si Inday Sara na ipapapatay ka. Hindi ka naman tinakot ni Inday Sara ever. Putang ina pa main character ka. Akala mo naman ikaw importante ka, boss. Importante yarn. Tangina niya nagbitaw ng salita laban sa atin. Uy, gago, hindi ka pinapansin ni Inday. Kinukupal ka lang ni Inday nung nakaraang eleksyon pero putya, wala siyang panahon sa buhay mo. Wala namang kwenta buhay mo eh. Sayang ang bala sa'yo. Kung may planong magpapatay sa'yo, putang ina, sayang yung bala. Magkano yung bala? 5 piso? Sayang yun. Dapat sa'yo mamatay ka sa sakit. Mamatay kayo sa cancer, ganyan. Hindi kayo dapat pinapatay ng mabilisan. Walang papatay dito ha. Huwag niyong papapatay yan. Kusang susunduin ni Satanas yan sa mahirap na paraan. Hindi, wag niyong pwede niyo ipagdasal yung yung demise nito, pero wala kahit isa. Kung sino man sa inyo nagpaplano sa buhay nito, itigil niyo na yan. Sayang lang ang gagastusin ninyo. Pabayaan niyo lang siya sa mga kasamaan ng ginagawa niya kasi makakalusot yan sa batas ng Pilipinas, pero never yan makakalusot sa batas ng Panginoon. Hindi makakarating sa langit yan. Putangin na niyan yung eroplano niyan, pababa, wag kayong mag-alala. Darating din ang karma ng ulul na yan. At kahit sino pang obispo, Santo Papa, ang magdasal sa kaluluwa niyan, putang ina, sama-sama sila dun sa impyerno, maniwala kayo. Bayaan nyo na yan, pabayaan nyo na yung walang kwenta buhay niyan. Umpisa pa lang, sabi ko sa inyo, matagal ako nawala eh. Pagka ganyan, matagal tayo nawawala. Naku po, eto na. Eto na. Pakinggan natin yung nangyaring mga pagdinig kanina. Dito na tayo. Sige. I-play na natin to tapos reaksyonan natin. Pasok. The Vice President to carry out the threat she mentioned, as well as we proceeded to identify the individuals
present in that press conference on November 23, 2024, sir. Counsel for the panel of prosecutors, kindly call your next witness. Your Honors, I respectfully request that the counsel for the panel of House Prosecutors, Attorney Virgil Ligutan, be recognized for the presentation of our second witness. Ayun, si Virgil Ligutan. Si Ligutan na liligutan. O, ano mga pagsasasabi niya rito? Sige, pasok. Attorney Ligutan, counsel for the prosecutors, is recognized to present the prosecution's second witness. You may proceed, sir. Mayong Ang kapal ng makeup. Ina naman tong bakla ka ba? Putang ina ka ganyan ka ba kapangit? Kailangan po mag-makeup. Puta, ang lalaki hindi na dapat nagme-makeup yan. Oh, alam mo ba sa SMNI? Alam mo ba sa SMNI? Nagpapa-makeup naman kami doon dahil ano yun eh. Siyempre show yun. Hindi naman show yan, puta. Masyado mo naman pinaghandaan, puta ragis, naka-blush on ka pa. Ang lupit mo naman, sir. No, ako powder lang ako doon. Alam mo, nagpa-powder ako para mawala yung kintab ng ano ko, ng ilong ko, yan. Kasi syempre may mga skincare tayo, glass skin tayo eh. Itong ano, walang pores yan, no? Tinan mo, oh, wala. Oo, madudulas ang ano diyan, madudulas ang langaw diyan sa mukha ko. Kaya ginagawa ko dahil ano yan, dahil porselana yan, inaano ko yan, pinupulbuhan ko para mawala yung oiliness. Ganun lang, pulbo lang. Oh, pucha, ito. Pag lalaki ka, hindi mo na kailangan magpaganda. Lalaki ka nga eh. Dapat magpapogi ka. Ang ina nagpapaganda, isipin mo yan. Wala namang ginawang makeup para sa lalaki. Tinan mo kung sino yung mga, mga model ng makeup. Ng MAC, L'Oreal, ganyan. Tsaka kung ano-ano pa, mga Happy Skin, na ganyan. Kung ano-ano pang mga makeup dyan. Kiehl's, ano ba ba? Pucha, walang lalaki na ano doon, na endorse no, puro babae. Babae ka ba? Everbelena. Oh, alam ko Everbelena makeup dito. Tayo na, buhay pa ba yung Everbelena? Baka sa Hortaleza to bumili ng ng makeup. Puro babae yung ano nun eh. Oh, tangina niyan, tapos ginamit mo sa mukha mo. Ito naman kasi puro papogi lang ang ginagawa nito. Wala namang utak to eh. Puros paalan lang ginagawa ng mga hayop na ito eh. Sige, ano pa? hapon sa atong tanan, the second witness for the prosecution is no other than Attorney Jeremy C. Loto, Your Honor, please. We call to the witness. Yes, Your Honor, please. Your Honor, please. This is our testigo, Your Honor, please. Inang-inan niyan, Your Honor, please. Please ka nang please. Stand, Attorney Loto. Kindly situate Attorney Lotok to the witness stand. 2024. Pangalawa, kasama siya sa NBI team na nagsagawa ng investigasyon sa mga pagbabanta ng Yan, nagsagawa ng investigasyon. Sa pinakilala niya kasama siya sa nagsagawa ng investigasyon. Nung tinanong siya tungkol sa investigasyon, ang sagot niya, ay, hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. O, sasabihin naman, paano hindi mo alam? Ikaw yung nakapirma dyan, ikaw yung team leader nila, ikaw yung boss nila, ikaw yung manager, ikaw yung amo eh. Paano hindi mo alam? So, hindi mo inimbestiga, hindi mo alam eh. Ay, hindi, nag-imbestiga ako. Oo, ganun ba? O, ito, sabi dito, sa pinirmahan mo, sa report ninyo, sabi dito, Department si BP Sara nung siya ay nag-resign sa Department of Justice. O hindi naman taga Department of Justice si Inday Sara eh. Taga Department of Education siya eh. O ano masasabi mo doon? Ang sabi niya, hindi po. Typo lang yan. Paano typo? Hindi typo yan. Justice at saka education, magkaibang ano yan eh. Magkaibang designation yan eh. Anak ng tinapay, investigador ka, yung justice at saka education, hindi mo ma-distinguish. Tapos may sagot siya, typo. Paano naging typo? Sabi ko nga, kung department. O ganyan, yung department, yan, typo yan. O kaya, boss daa. O ganyan, dapat boss dada. Di ba nawala yung letter D yan, typo. O kaya, boss dada. Dumami yung A yan, typo yan. Halimbawa, January 3, tapos nailagay mo 4. Yan, kasi magkatabi yung 3 at saka yung 4 dyan sa keyboard. Pero kung January 3, tapos November 7, malayo yun, hindi typo yun. Hindi typo yun, sir. Halimbawa, November 3. November 3 nakalagay, pero dapat November 11. Puta, malayo yung 3 sa 11, sir. Kailangan mo 2 beses pindutin yung 1. Para hindi typo yun. Tangina, magkaiba yun. Magkaiba yung November 3 sa November 11. Ngayon, kung ganun karami ang typographical error ninyo, putang ina mismong report nyo, mali-mali. So, ibig sabihin, mali-mali din yung mga impormasyon na nakukuha nyo.
Sa mga investigasyon ninyo, paano kayo tatama sa investigasyon ninyo kung sa mga spelling lang? Magkano sweldo ninyo? Abogado ka pa. Wala kayong nagpo-proofreading sa inyo? Wala kayong spell check dyan sa mga computer ninyo? May mga app na nag-check ng spelling at saka ng grammar. Oo, lahat nga ngayon ang galing na mag-post sa social media ng mga English na mga mahabang post dahil sa ChatGPT. Marami ng AI. Puta, nagkakamali pa rin kayo. Tapos nag-imbestiga kayo. Pag tinanong kayo tungkol dun sa resulta ng investigasyon ninyo, hindi nyo masagot. Bay, gago pala kayo eh. Paano kayo nag-eksperto kung ganyan? Si Presidente na ginawa sa isang online media briefing noong Nobyembre 23. November 23. Oh, yung November 23, pag nilagay mo November 6, magkalayo yun. Hindi typo yun. Sir, di typo yun. Noong 2024 kung saan diniklara ng Vice Presidente na siya ay kumontrata na Oh, kumontrata na. Sinungaling. Siya ay kumontrata na. Oh, balikan niyo yung video ni Inday Sara. May sinabi siya doon, may kinontrata ako. Alam mo ba ang ibig sabihin, attorney sipon ng kontrata? Ang ibig sabihin ng kontrata, meron kayong kasulatan. Oh. May kasulatan kayo at may nilalaman yung inyong kontrata, then pirmado nyo, nag-a-agree kayo parehas. At yung kontrata na yon magiging binding yon kapag ka pinanotaryo mo. O, magbigay ka ngayon ng pruweba na may kontrata talaga kasi ang term na ginamit niya is kinontrata eh. O hindi ba pag nagpakontrata kayo ng construction sa bahay ninyo, di ba may pinipirmahan din kayo? Kada pera na ibibigay niyo doon sa contractor, di ba may mga receiving copy yan? Meron ba kayong gano'n? May kontrata ba si Inday? Meron ba kayong may pipresenta na may kinontrata si Inday? Ang sinabi ni Inday, may nakausap na ako. Nakausap. Hindi kinontrata o nakontrata, walang ganun. Ayun, dyan pa lang, tapos na eh. Dyan pa lang, nagsisinungaling ka na eh. Mr. Lawyer, Mr. Chin Chansu, nasaan sa mga isinulat nitong mga ulul na mga nag-transcribe noong Zoom meeting na yon, nasaan doon yung salitang kinontrata o kontrata or contract? Magpakita ka. Wala ba't nagsisinungaling ka? Doon pa lang, tapos na eh. Kung ako judge nito, putya, tapos na to, X na to. Next na tayo, article na tayo, hindi nyo napatunayan. Puro kasinungalingan yung pinagsasasabi nyo rito. Ang kasinungalingan na isa, kahit 10 yung ebidensya mo na tugma, isang beses ka lang magsinungaling, lahat yan. Lahat yan, wala nang credibility yung mga sasabihin ninyo. Ano pa? ng isang tao para patayin ang Pangulo ng Republika. Sinabi ba ni Inday Sara na meron siyang kinontratang isang tao? Paano? Kung yung kinausap ni Inday Sara 5 tao. Di ba? Takin mo, ilan yung papatayin? 3 yung papatayin ha. Let's say for example, for the sake of argument, si Inday Sara talagang meron siyang kinausap. Di kinontrata. Sige, sabihin na natin kinontrata. May kinontrata si Inday. Papatay kay Romualdez, kay Lisa Marcos, kay Bongbong. Isang tao lang kakausapin mo. Siyempre, dapat ang kakausapin mo, marami yan. May lookout, merong getaway car. Hindi lang pwedeng isang tao yan. Yung, lalo na kung ipapapatay mo, ganyang kalakas, ganyang karami, yung kanya, si John Wick? Tangina nyo. Si John Wick, yung kinontrata niya, o kaya sino pa si Jason Bourne yan? Si Jason Bourne nga, hindi siya makakilos ng mag-isa siya. Meron siyang mga kasama eh. Si Mission Impossible, tinawa puta, lahat ng mga mission nun, puros imposible. Pero si Mission Impossible, si Tom Cruise, si Ethan Hunt, ang dami niyang meron siyang magaling sa computer, meron siyang magaling mag-drive, meron siyang magaling sa ganito, sa ganyan. May mga kanya-kanyang espesyalisasyon yan kasi nga, ang kanilang aatakihin, tatrabahuhin, hindi naman isang normal na ito. Sana kung vendor lang ng palamig yan. Buti sana ko si Bongbong Marcos, magbubuti lang yan. Ang daming nakapalibot sa ulul na yan. Paano isang tao lang yung kukontratahin mo dyan? So, ikaw ganun kakabobo na inassume mo isa lang ang kinontrata ni Inday Sara kung totoo may kinontrata siya? May kinontrata siya. Malamang kung ako ang mag-iisip niyan, hindi lang isa yung kinontrata niya.
Kaya kailangan imbestigahan natin si Inday Sara. Ilan yung kinontrata mo? 3 yung papatayin, 1 tao lang yung papatay. Ano siya, Diyos? Bobo yarn. Ang ina niyan. Mahirap kung gaano kahirap patayin si Martin Romualdez, mas mahirap patayin si Lisa Marcos at saka si Bongbong Marcos kasi meron silang isang separate na security group which is yung Presidential Security Group. Ilan yan? Paano isang tao lang? Puta, ano yan? Invisible? Ano yan? Si Wolverine yung ano niya? Yung kinuha niya? O kaya si Deadpool? Ganon? Si Deadpool, puta, hindi namamatay yun eh. Kahit ilang beses mong barilin yun, kahit sa mukha mo barilin yun, tumutubo lang ulit yung balat nun eh. Si Wolverine, ganun din. Yung buto niya, parang bakal yun. Hindi na, kahit itakin mo yun, hindi nasasaktan yun eh. O, buti sana kung ano, Avengers nga eh. Yung Avengers nga, madami sila eh. Tanginan to, bobo. Tangina niya, tigil nyo na yan. Wala na mangyayari dyan sa impeachment nyo na yan, poke ng ina ninyo. Walang silbi yan, pucha. 1 tao ko kontratahin mo para pumatay ng 3 tao, tapos yung 3 tao na yun, nuknukan ng dami ng bodyguard niyan. Gago. Kung kukontrata si Inday, 100 tao. Bobong puta, yung magnanakaw ka nga lang sa bangko eh. May mag-a-acetylene, may maghuhukay. Merong mag-i-spray nung mag-i-spray nung mga camera o meron yung isa naka-assign dito, naka-assign diyan. Putang ina niya, presidente ng Pilipinas, 1 tao lang kukontratahin mo, gago ka. Tang ina ninyo, wala kayong mga utak. ng Pilipinas, ang unang ginang at ang dating Speaker ng House of Representatives. Pangatlo, napag-alaman ng NBI na ang mga pagbabanta ng Vice Presidente ay seryoso at totoo matapos silang isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, the manner of the respondent's delivery of the statement that she intended her remarks to be real and serious threats. She was not merely joking when she uttered the No joke. Tingnan nyo. Tangina yun na, seryoso na yun. Sinabi niya, no joke. Sabi ko nga sa inyo, ganito lang yan ha. O, kung ako papatay ako ng tao, putang ina, i-announce ko pa. I-announce ko pa. Titext ko yung mga Zoom meeting ko muna. Wait lang yung mga kaibigan ko. Hello, magla-live po ako ngayon mga kababayan. Ako po yung di ba, magaganyan ako ng cellphone. Ang ganda naman ako, Baker. Baker Medical Aesthetics. Mga kababayan, naka-live po ako ngayon. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na mapatay po ako ng tao. Mga, papapatay ko si ganito, at si ganito. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, no joke. Sabihin ko sa inyo yan, ha? Wait lang kayo. Hindi mo ba naisip? Hindi mo ba naisip na pwedeng kaya sinabi ni Inday Sara ito para matigil yung plano nila na pagpatay sa kanya? Kasi parang ako, if something happens to me now, no joke to, no joke. If something happens to me now, isa lang ang magpapagawa niyan. Sino? Administrasyon lang. Taga-administrasyon lang yan. Kung something happens to me, wala naman ako kaaway. Wala naman akong kagalit. Wala naman akong tinurotot. Wala naman akong ninakawan, dinukutan. Wala akong nagrabyado. Ang katangi-tanging kalaban ko lang sa aking pakikibaka ngayon, si Bongbong, si Lisa, at saka si Martin Romualdez. If something happens to me, yung 3 lang na yan na magpapapatay sa akin. Yun sinabi ko na. So ngayon, yung tao ngayon na nakakarinig, isipin nila, antay nila, pag namatay to si Inday Sara, yun lang talaga. Ngayon mapipreempt, di ba? Mapipreempt ngayon. Kasi nga, sinabi mo na if something happens to me, ang magpapapatay sa akin yan lang. Baliktad lang ginawa ni Inday Sara. Ang ginawa lang ni Inday Sara. If something happens to me, if I die, imbis na sabihin niya na, yung 3 lang niya na yan na nagpapatay sa akin. Nagpapasaklolo na siya sa taong bayan na yung 3 lang na yan ang magpapapatay sa akin. At kung mapatay ako ng 3 yan, putyang ina, alam nyo nang gagawin ninyo. Ipaghiganti nyo ako. Yun yung ibig niyan sabihin doon, putya yan. Sasabihin mo pa na may kinontrata si Inday Sara na 1 tao para pumatay sa 3 tao. King ina niyan. Paano nangyari yun? Ano yung kakibunsin? Si Naruto ba yan? Dumadami siya? Putang ina, tanga. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Ang gulo-gulo ninyo. threats. Pangalawa, mga kababayan, even before that fateful press conference on November 23, 2024, bago yung press conference na yan,
may nakontrata ng mamamatay tao yung Vice Presidente. Oh, may nakontrata daw. O ngayon, how can you prove na meron nga talaga nakontrata si Inday? Dahil lang sa utterances niya na yon? O, doon sa utterances niya, wala nga siyang binanggit doon na quote-unquote kontrata. Wala rin siyang sinabi doon na yung nakausap niya, isang tao lang. Pwedeng 10 yan, 100, 1 milyon, pwedeng 32 million yan yung bumoto sa kanya, pwedeng ganun. Oh, the only way na mapapatunayan mo na may kinontrata talaga siya na assassin kapag may napatawag na kayo dyan. Ako po, si Boss Dada, ako po yung kinontrata ni Inday Sara na papatay sa 3 tao na yan. Papaano ko po mapapatunayan? Ito po, nag-uusap po kami dyan. Ayan po yung palitan ng messages namin. Bukod sa messages, meron pa kaming mga sulat. Penpal pa kami. Bukod doon, may mga kung ano-ano pa kaming pagpaplano. Habang pinaplano namin, may picture kami, may CCTV footage na pinaplano ko kung paano ko sila patayin. Kailangan mo mapatunayan yun. Pero kung sinasabi mo lang dyan, pero wala kang maipipresenta na may kinontrata talaga siya dyan, wala mangyayari dyan. Sabi nga nila, di ba? The burden of proof is with the accuser. Nag-a-accuse ka, sinabi mo may kinontrata siya, nasaan yung ebidensya mo na may kinontrata siya? Wala sa sinabi ni Inday Sara na may kinontrata siya. Ang sinabi niya, pag namatay ako, may kinausap na ako. No joke, no joke. Patayin mo silang 3. Nasaan doon yung kontrata? Nasaan doon yung isang tao? Assassin. Nasaan doon sa mga sinabi niya? Paikot-ikutin mo yung 2-hour video na yun. Paatras, paabante, patiwarik, pataob, lahat gawin mo. Wala kang maririnig doon. Makikita sa transcript nila na assassin, kontrata, contract, wala. So doon pa lang, palpak na. Ano pa pag-uusapan natin dito? Move on na tayo sa panibagong article. 4 na articles of impeachment yan. Tapusin na natin ito. Wala man silbi ito. Bago pa man, ang press conference na yan. Puta, draman-drama. Puta, parang nag-workshop kay OJ Diaz to. Bago pa man. Nakikita mo gumaganyan yung mga lawyers ni VP Sara? Hindi. Normal lang English nila. Actually, English nila. Sakto lang eh. I mean, sila, fluent sila, pero hindi sila uma-accent. Straight English lang sila. Taglish. Ito, putang ina, pinipilit pang maging si Ted Pailon eh. Gusto mo yatang magkaroon ng programa sa radyo eh. Dumadrama pa eh. Gumaganon pa siya. Ganyan pa yung mga facial expression niya. Putangin nan to, ganap na ganap pa. Putangin na, ganap pa. Pangatlo, ang utos ng Vice Presidente sa assassin. Sa assassin. Putangin na may assassin. Ay nako, walang sinabi. Ulitin ko walang sinabi si Inday Sara sa kanyang video. Nandun ako eh. I was in Las Vegas. I was in LA during that time. Okay? I was in LA. Hindi pala LA, Las Vegas. LV. I'm in Nevada. I was in Las Vegas. I was part of that Zoom meeting. Narinig ko 'yan. Hindi ko na matandaan kung anong tinanong ko doon, promise. Nagtanong din ako doon pero hindi ko matandaan kung anong tinanong ko sa tagal na noon. Kasi nandoon lang naman kami to listen to Inday and i-pick up lang kung ano yung mga pagsasabi niya doon. I-reactionan lang namin. And nagtanong lang kami, sinagot lang niya. So, ewan ko bakit kami pinatatawag doon noon. Hindi ako nakapunta noon because after ko ng America, I stayed in the US for 30, I think mga 30 plus days, mga more than a month. Pag-uwi ko noon, overnight na ako sa Pilipinas. I had to go to Japan kasi nakabook na ako sa Japan din noon ng 1 buwan. So, for more than 2 months akong wala sa Pilipinas, bumalik ako January na. Nagpatawag sila, wala ako noon eh. Wala na ako sa Pilipinas noon. Nung nagpatawag sila, kaya hindi ako nakapunta dyan. Si Jason Rubrico lang nakapunta. Tapos nga, nung nagpunta nga si Jason Rubrico, meron na siyang copy nung questionnaires, yung parang clarificatory questions nila. Nakita ko na yun, pinasa na sa akin. Ay, sabi ko, ito lang pala yung mga tanong. Oo, parang patunay lang na sinabi talaga ni Inday Sara. Yung Inday Sara, hindi naman niya dininay yung sinabi niya. Talaga namang sinabi niya yun. Wala namang denial doon eh. Nandoon ako noon, wala siyang sinabi na assassin.
Oh, late naman na masyado yun. Wala siya sinabi, assassin. Walang ganun. Oh, kontrata. Wala siyang ganun sinabi. Puta, fake news peddler pala to. Bogado na to eh. Na huwag siyang titigil hanggat hindi napapatay ang Pangulo ng Pilipinas, ang unang ginang at ang Speaker ng House of Representatives. Oh, namatay ba? Hindi naman. Patay na ba? Buhay pa naman. Oh, hindi. Ang tinag-uusap, wala pang krimen eh. Hindi naman murder ang kinakaso kay Inday, nakaso kanya grave threat eh. Pero nakalimutan mo sir sabihin na sinabi niya before that na wag ka mag-alala, ma'am, hindi mama. Kasi kanina puro yung mama. Wag ka mag-alala, mag-alala ma'am, sa kasiguridad ko. Kasi pag may nangyari sa aking masama, pag pinapatay nila ako, may kinausap na ako. Kinausap. Hindi sinabing kinontrata, may kinausap na ako. Hindi niya sinabi na assassin, walang ganon. May kinausap na ako na huwag kang hihinto, patayin mo si ganito, si ganyan. No joke. Pwedeng yung kinausap niya, yung aso niya, o kaya yung mangkukulam na kapitbahay nila, o kaya yung pinsan niya, yung asawa niya. Conditional. Yun yung hindi nyo isinasama sa mga declamation nyo. Representatives ay nagpapakita ng Vice Presidente ay determinado at porsigido sa kanyang pagbabanta. Determinado at porsigido sa kanyang pagbabanta kapag may ginawa sa kanyang masama. Pero hindi siya magiging banta kapag wala silang ginawang masama sa kanya. So, she's trying to preempt if ever they will do something bad to me, I ask someone to do something bad to them too. So if this happens, so it's conditional. Abogado na to, bobo. Tanga ka? Number 4, the result of the investigation and after determining that the respondents' threats are serious and real, led the NBI to file complaints for 3 counts of grave threats and 1 count of inciting to sedition. Sabi nga ito yung isang magandang part dito. Tinanong siya, motu proprio. Ibig sabihin, kahit na walang utos, pwede sila mag-conduct ng investigation. Tinanong siya ngayon. Sabi sa kanya, did you investigate Inday Sara? We sent Inday Sara a letter asking kung anong leads meron siya para meron kaming pagsimulan. Di ba? Ngayon, hindi na siya nag-reply eh. Hindi sila nagbigay sa amin ng mga information. Sumagot naman sila, sinabi 6 months ago, meron daw siya natanggap na threat, pero hindi siya conclusive para sa amin eh. So hindi na namin tinuloy. Pero kay Bongbong, kay Bongbong, kay Martin Romualdez, tsaka kay Lisa Marcos, nag-file sila ng case ng grave threat. Hiningan ba nila si Bongbong Marcos ng sulat? Inimbita ba nila si Bongbong Marcos? Sinupina ba nila to give yung magbigay ng detalye nung sa pagbabanta sa buhay nila? Okay, kasi naman narinig naman namin yung sinabi ni Inday Sara na may kinausap na siya So enough na yon para mag-build kami ng case. Ang tanong, kinausap nyo ba yung aggrieved party o yung affected party? Kinausap nyo ba sila kung anong naramdaman nila, kung anong nila, kung gusto ba nila mag-press talaga ng charges or siniseryoso man lang ba nila ito? Wala naman yatang ganun. So kung kay Inday, huminto na lang kayo nung sumagot yung abogado nila, hindi nyo na itinuloy. Pero si Bongbong, wala naman siyang pinalabas na utos sa inyo. Sabi nyo, hindi kayo inutusan, pero tinuloy-tuloy nyo pa rin yung kaso. Anong tawag dun? O di selective selective investigation yun. Kasi nakalagay doon sa Constitution yung threat sa buhay ng presidente, pangalawang presidente, Senate President, Speaker of the House, at saka Chief Justice. Meron kayong motu proprio powers para mag-investigate. Bakit kay Inday hindi natuloy? Ba't yung kay Bongbong, kay Lisa, at saka kay Martin Romualdez natuloy? Nga. Number 5, this witness, Attorney Lotok, will identify and authenticate the affidavit of investigation, the annexes, as well as a couple of videos in relation to the NBI's investigation. And number 6 offer, he will also testify
on such other matters as are relevant and material to the impeachment of the Vice President. Di ba? Meron siyang sabi niya, he will testify. Testify, gumawa sila ng report, gumawa sila ng ganito, ng ganyan. Gumawa sila ng mga bagay na ito na nagkaroon sila ng mga recommendations, isang grupo sila, nag-aral sila, pinag-aralan nila lahat. Oo, tapos putang ina may mga typographical error, may mga designation errors. Hindi lang typographical, pati dates. Pati dates at inamin nila that those were mistakes, errors from their end. Ano ba naman yan? How can you say that the investigation is thorough, that the investigation... Alatang minadali eh. Alatang minadali kasi sabi nga ni Senator Cayetano madami akong mga counter affidavits na i-file sa ombudsman dahil dun sa mga kaso na sinampa sa amin ng ombudsman. Binasa ko yon 10 ulit, hindi lang 10. Maraming beses, pinacheck ko pa sa AI. Kung mali yung grammar, mali yung Kasi tao man lang tayo, mali yung may wrong spelling wrong. So ang tanong ko, ikaw ang gumawa noong report. Bakit mali yung detalye rito? Ay, hindi lang po ako, marami kami. Oo, marami kayo. Kasi bobo ka man, hindi mo naman talaga kaya mag-isa. Ako nga rin, senador ako, marami akong mga staff to do things for me. So isang grupo kayo, okay? Isang grupo kayo, pero ikaw yung leader ng grupo na yon. So hindi ba dapat you are expecting more than mediocre? Oo, from your staff, from your people, 'di ba dapat you're expecting the best output? So kailangan abogado ka pa naman. Very si Attorney Torion, yan, talagang importante kay Attorney Torion yung grammar. Okay lang na lengthy, basta pag tiningnan mo yung mga grammars ni Attorney Torion, and minsan yung mga paralegal daw niya, yung mga partners niya, pag gumagawa daw ng mga pleadings, medyo may mga kinokorrect pa siya. Kasi nga si Torion ang leader ng kanilang law firm. So kung ikaw ang leader ng law firm, yung mga nasa ilalim mo, responsibilidad mo yan. So kahit alam mo na magaling yan, you still have to read it. Natatandaan niyo yung sinabi ni Torion nung meron daw isinampa si Torion para kay Bato nung sa ICC ni Pangulong Duterte. Alam mo ba na binasa daw yun ni Pangulong Duterte? Tapos sinabi na kulang to. O mali ito, o pahabain mo pa, o paikliin mo pa. Alam mo yun, kung ikaw boss ka, alam mo yun. Ngayon, yung mga typographical error dyan, dapat na-capture mo bilang ikaw yung team leader nila. Hindi mo dapat yan isisi sa kanila because it will fall sa leader. Ganun yan eh. Ngayon, nung tinanong siya, hindi ko naman pirma yung nandiyan dyan. Nga, hindi mo pirma, pero ikaw yung team leader ng mga ito, hindi mo ba tinitingnan yung trabaho ng mga tao mo? Diba? Ganun. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, nung ako nasa kumpanya, marami akong mga tao, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa pa. Chine-check ko isa-isa yung trabaho nila. Yung mga emails nila na nakasisi ako, kino-correct ko yun. Ano ba itong sinabi mo dito? Kasi babasahin mo yun, nakasisi ka dun eh. Di ba CC copied ka doon, carbon copied ka doon sa email. So kailangan basahin mo 'yun para kapag ka na-escalate 'yun, alam mo na kung ano yung issue na 'yun. Ay ako yung team leader nila ako yung supervisor nila So kailangan, ako yung manager nila, kailangan alam ko yung ginagawa ng trabaho kapag yung higher than me nagtanong sa akin, boss, ano nangyari dito sa issue na to? Nakasisi ka dyan, alam mo na yung isasagot mo. Ano ka na, meron ka ng idea doon. Kasi nga, in-involve mo yung sarili mo, involved ka doon eh. Tapos pag tinanong ka tungkol dito, sasabihin mo hindi mo alam. Pag tinanong ka tungkol dito sa report na to, sasabihin mo, mas mabuti si ganito tanongin ninyo. Tangin na nung klaseng leader ka. So ibig sabihin, incompetent ka din kasing incompetent mo yung isang testigo. Ganun ka rin, incompetent ka din. Pero pag tinanong siya tungkol sa date na to, nagkamali yung date na to, nagkamali yung date na yan, ang bilis mo sumagot, sasabihin mo, typo po yan. Ba't mo sasabihin typo? Hindi mo nga ina-acknowledge na alam mo tong mga laman nito, tapos yan, yung typo, alam mo. Alam mo naman pala yung typo, bakit hindi mo pinakorek noon? Bago nyo sana ipinasa yan sa Committee on Justice. Ito rin bobong Committee on Justice. Halata rin hindi nagbabasa. Mantakin mo, nakalusot na nga sa head ng NBI, nakalusot pa sa director ng NBI, nakalusot pa doon sa Committee on Justice ni Luistro. Ibig sabihin, hindi nila binabasa yan. Nire-railroad nila yan, minamadali lang nila yan. Akala nila, pagdating dito sa impeachment proceedings, putyang ina, hindi makikita. Ang gagaling ng mga abogado ni Inday, tapos ang galing ni Amy, ang galing ni Cayetano. Ano nga lumabas ngayon? Tinanong ko nga si ChatGPT kanina, mga bossing. Mamaya papakita ko sa inyo anong sagot ni ChatGPT. Ready for comment, Your Honor, please.
Counsel for the respondent, Attorney Binluan. Subject to cross, Your Honor. Thank you so much. Counsel. Galing nitong batan to. Ito si Binluan. Putang inang galing nito. Batang-bata pa to ha. Nunal lang meron siya. Hindi siya nag-makeup, hindi siya nag-Amerikana. Nakan lang siya. Simpleng barong lang siya. Naka-ID lang siyang gano'n ng Senado. Kalmado lang. Wala siyang gel. Simple lang. Pogi. Kalmado. Smart. Oh, hindi naman yung isa. Kailangan pa niyang lagyan ng kolorete yung mukha niya para magmukha lang siya kaaya-aya. Kailangan niya pa mag-Amerikana para magmukha siyang disente. Kailangan niya pa yes, Your Honor, please. Yes, Your Honor, please. Yes, Your Honor, please. 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 Paulit-ulit lang siyang ganun. Para siyang ulul. Para siyang parot. Oh, putya, ito simple lang, di ba? O, paano siya magtanong? Simple lang. O, sumasagot na nga to. Buti nga to. Mas mabait yung nakaraang abogado. Ito, matindi na to. Wala pang question. Nagreklamo ka na. Putang ina ka. Kulang na lang magmura to eh. Oh, sa dami ng objection ng ulol na prosecutor. O ano, ang daming ang daming ni-reject nito ni Jesus Escudero. Palakpakan natin si Jesus Escudero. Kupal kayo Kala nyo kaya nyo kami For the prosecutor, may proceed. Daghang salamat, Mr. Presiding Officer, Honorable Judges. Attorney Lotok, Sir. maupay nga kulop haibo. Mapay ang kuluman, sir. Waray-waray po. We are both waray-waray. At the same time, si Bano. O, putang ina nyo. Waray-waray pala kayo. Mag-usap na lang kayong dalawa. Kaya pala magkatropa kayo eh. Kaya pala kinuha yung testigo yan eh. Kaya pala yan yung nag-asikaso eh. Nang kaso kay Inday Sara, magkaibigan pala kayo. Magkalahi pala kayo eh. Isang lang pala, dila lang pala kayo galing eh. O putya yan, di binisto mo pa yung sarili mo. Tatanga-tanga to, pasikat kasi. Tanginan to, sa sobrang pasikat nito, binibisto niya yung sarili niya eh. Attorney Lotok, pwede bang mas malapit pa sa microphone para marinig ng sambayanan lahat ng isasagot ko mo sa mga tanong ko? Isasagot ko. Hindi naman ikaw isasagot siya eh. Mali-mali ang putya. Inang abogado na to, pasikat. Yes, sir. Now, Mr. Lotok, kindly state your name, edad, and other personal circumstances. Personal circumstances. Sakit. Ang sakit sa ulo. Pero siguro naman, hindi ko pa man itinutuloy ito. Hindi ba? Hindi ko pa man itinutuloy. Na-prove na natin sa inyo yung pinupunto natin na basura itong article na ito ng impeachment ni Inday Sara. Yung grave threat and all. Na-expose dito. Bukas, sa isang vlog na i-upload ko, ipapakita ko sa inyo kung gaano agaling itong defense ni VP Sara at kung paano napahiya etong gunggong na abogado na to. At yung kanyang bagong testigo na di umano may kaso din. Kung paano nahubaran, abogado pa to kung paano nung una, CPA, Certified Public Accountant, ito naman abogado. O kung paano ginawang kengkoy. O paano ginawang kengkoy ng defense na batang-bata, pogi, sakto lang. Parang si Boss Dada lang, matipuno, bagets, makinis. Kung paano ginawa netong prosecution, hindi, nung defense dito sa prosecution. Ayan, kung nagustuhan nyo itong ating vlog, like, share, subscribe. At huwag magkalimutang magpakulay O baka mamaya, huling gabi nyo na ngayon. Yung mga ipon nyo, hindi nyo pa nababawasan bawasan nyo na yan. Pakikinabangan lang ng mga kabit ng mga jowa nyo yan. Maraming salamat mga kababayan. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang,
walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang